Magandang araw mga kaibigan. Welcome muli sa panibagong episode ng Silver Lining. Ako po si Silver and welcome again sa ating podcast. Kung saan ang kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Kung nakasunod po kayo sa ating series na Signs of the Final Season dito sa ating podcast, we've already talked about the rapture, the tribulation, and the second coming of Christ. At last week, the millennial kingdom and the final judgment. Sa araw na ito, naipangako ko po sa inyo sa unang episode na pag-uusapan natin ang ancient Jewish wedding kung saan inihalin tulad ni Jesus ang rapture dito. At nasabi ko nga po na ang rapture is not meant to scare us. Ito po ay isang joyful moment kung saan ang bridegroom comes for his bride. Tulad ng Jewish bride that lived in constant expectation, tayo rin must live ready, laging handa, always watching. Ibig sabihin ay maging aware sa mga nangyayari. Alamin ang mga senyales na ibinigay sa atin ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik at maging excited for His return. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit merong bride and bridegroom sa mga itinuturo ni Jesus tungkol sa rapture? Para mas maintindihan natin, let's dig in kung bakit. Ready na ba kayo sa ating episode na ang title ay Wedding and what it means to live in the light of eternity. Ginamit ni Jesus ang wedding na illustration para mas maintindihan ng kanyang mga Jewish disciples at mga tagasunod dahil it was deeply personal and this was something very, very familiar to them. Something woven in their daily culture. Para sa atin ngayon, unless we understand the customs of the ancient Jewish wedding, maging kayo ay nasan man sa mundo, kakaiba na ang wedding. We miss the richness of why Jesus chose this illustration. Pag binasa natin itong sinasabi ni Jesus, parang symbolic. Pero sa kanila, it was real life na nagbibigay ng picture of the greatest relationship in eternity. Si Jesus Christ, ang bridegroom, and His church, the bride. Let's walk through it step by step. Ano ang una? Ito ay ang betrothal. Sa Hebrew, tawag sa kanila is kiddushin. Nung panahon ng Hudyo, ang umpisa ng proseso ng pagpapakasal ay aayusin ng ama ng groom ang plano. Pupunta sila sa bahay ng bride para mamanhikan. Mag-o-offer ng marriage covenant. May kasamang presyo na iaalok. Ang tawag sa atin ng mga Pinoy ay dowry. Sa mga Jew, ang tawag ay mohar. Hindi ito isang pagbili na tulad ng iniisip natin. Ito ay isang pagpapakita ng value ng bride dahil mahal na mahal ito. Ganyan din ang ginawa ng Diyos Ama. Ang bridegroom na si Jesus ay bumaba dito sa mundo dahil mahal na mahal niya tayo at binayaran tayo. Hindi pera, kundi dugo niya mismo sa krus. Spiritually, this points to us, the church, being bought with a price. Sinabi ni Paul sa 1 Corinthians 6:20, "For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Jesus paid that price with His blood. Pangalawa, during the betrothal, the groom would pour a cup of wine and offer it to the bride.
Kung iisipin natin, para itong yung napapanood natin na nagpo-propose ng marriage, yung biglang lumuluhod ang lalaki na may offer na sing-sing sa babae. Ngayon, pag tinanggap ng babae ang sing-sing, ibig sabihin, yes. Noon, kapag tinanggap ng bride ang cup of covenant, iinom siya mula sa cup of wine, it was her way of saying, I receive you. And I am yours. Maalala nyo sa Last Supper, sinabi ni Jesus, this cup is the new covenant in my blood which is poured out for you. Kaya every time we take communion, para tayong mga bride na nagsasabing, yes Lord, I belong to you. Pagkatapos ng betrothal, pareho ito sa engagement, di ba? Pagkatapos ng kasunduan, uuwi ang groom sa bahay ng tatay niya para maghanda ng tirahan para sa bride. Now, listen to Jesus' words in John 14, verse 2 and 3. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Pero iba na ang panahon ngayon, di ba? Ngayon, sa engagement, pag-uusapan na ang date ng kasal. Noon, pagkatapos ng engagement o betrothal, pag-alis ng lalaki o yung groom, the bride never knew the exact time he would return to her. This period could last up to a year of waiting. Kaya habang naghihintay ang bride, dapat laging handa. Pwedeng dumating ang groom anytime. Kaya sinabi ni Jesus sa parable of the 10 virgins na dapat may dala tayong langis. Laging ready ang puso. Huwag mga lunya dahil engaged ka na. Pang-apat, pag sinabi ng ama ng groom, it's time, the groom would come for his bride. Madalas sa gabi. And a loud shout would announce his arrival, along with the blowing of the shofar. Ang shofar po ay ang trumpet sa kanilang panahon. Ito yung nakasulat sa 1 Thessalonians 4:16. For the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. Ito mismo ang rapture. Darating ang groom na biglaan. Kukunin niya ang bride. Sino ang kukunin ng groom na si Jesus? Ang church, di ba? Okay. Pang-5. Pag magkasama na ang bride at ang groom, magsisimula na ang celebration. A great wedding feast that could last 7 days. 7. Familiar ba kayo doon? This points us to the marriage supper of the Lamb in Revelation 19:7-9. Ito yung sinabi doon. Let us be glad and rejoice, and let us give honor to Him, for the time has come for the wedding feast of the Lamb, and His bride has prepared herself. She has been given the finest of pure white linen to wear. For the fine linen represents the good deeds of God's holy people. And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the wedding feast of the Lamb. And he added, these are true words that come from God. Mga kaibigan, nakikita niyo na ba
kung bakit ginamit ni Jesus ang Jewish ancient wedding para i-describe sa atin ang muli niyang pagbabalik? It wasn't random, my friends. It was deeply personal. It was very intimate and most familiar to his listeners. Ang sinasabi niya, "Ako ang iyong bridegroom. I have chosen you. I have paid the price for you. I am preparing a place for you, and one day, I will return for you." Para sa kanyang mga Jewish disciples, this meant love. This meant covenant and expectation. Para sa atin today, it means hope. It means readiness. At hindi dapat matakot, kundi maging excited. Mga kaibigan, napakaganda kung paano binigay ng ating Panginoon ang picture ng mangyayari. Now, let's end the series kung ano ang gabay para sa atin to live in the light of eternity. Dapat nating maintindihan na tayo yung bride, na kailangan nating mamuhay ng ready, laging maging handa. Hindi alam ng bride, hindi natin alam kung kailan darating ang groom. Likewise, hindi tayo dapat ma-distract by this world but keep our lamps burning bright. Sabi nga sa Matthew 25:13, "Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming." A bride belonged to no one else. Her heart and loyalty were set on her groom alone. Bilang bride, ang church, kailangan nating maging tapat at manatiling pure para sa Kanya. As the church, our devotion should not be divided. James 4:4 warns us not to be friends with the world, but fully devoted to Christ. Tandaan din natin ito, mga kaibigan. Ang mundong ito ay temporary lang. Mamamatay ang ating katawang lupa. Lahat ng hirap, lahat ng achievement at tagumpay, at lahat ng struggles na ating pinagdadaanan, lahat ng ito ay mawawala. Wala tayong madadala sa kabilang buhay. Kaya i-focus natin na ang lahat ng ating gawain para sa Panginoon. Ang mga ito ay paghahanda para sa ating eternal wedding. Kailangan din natin tandaan, mga kaibigan, na mamuhay tayong may hope. We don't look at the future with fear. Tignan natin itong isang masayang pangyayari. Joyful. Our groom is coming. Our Lord is coming. Sinulat ni Paul sa Titus chapter 2 verse 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Malapit na ang kasal. Sabi pa ni Paul sa 2 Corinthians 11 verse 2, "For I have betrothed you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." Tanong, isipin mo, kaibigan, nag-propose sa'yo ang Panginoon. Tinanggap mo ba ang covenant proposal niya? Anong sagot mo? Yes ba? Kung yes, namumuhay ka ba bilang isang malinis na bride na naghihintay sa kanyang groom? Kung hindi ka sigurado kung tinanggap mo ang proposal ng Diyos, ipinakita na sa iyo ang kanyang pagmamahal at binayaran na ng Panginoon ang kanyang dugo ang lahat. Mahal na mahal na mahal ka niya. Tatanggihan mo ba siya? Imagine this scene. Isang hating gabi, tahimik ang lahat. Tapos, biglang may malakas na sigaw na, "Behold! The bridegroom comes!" Tapos maririnig mo ang malakas na tunog ng trumpet. Lahat ng handa,
sumama. Lahat ng hindi handa, naiwan. Kaibigan, di ba may kasabihan, laging nasa huli ang pagsisisi? Darating talaga si Jesus. At para sa believers na tumanggap sa proposal, ito ang simula ng pinakadakilang kasalan ng history, ang Wedding of the Lamb. Kaya ngayong gabi, ito ang gusto kong sabihin sa iyo, kaibigan. Totoo ang eternity. Darating ang groom. Darating si Jesus. Darating siya anytime. Kaya tanggapin mo ang Panginoon ngayon at maghanda na sa kanyang muling pagdating. Ready ka na ba? Tara, pray na tayo. Lord Jesus, patawarin mo kami kung minsan nalilimutan naming maghanda. Panginoon, salamat for choosing us, for paying the price with your blood, and for preparing a place for us. Thank you for showing us that we are your bride and we are loved beyond measure. Please keep our hearts pure and our eyes fixed on eternity. May we desire to share your love with others so they too may join in that celebration. Come, Jesus, come. In your name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po for joining me today. I hope this episode brought clarity and courage. Please share this with someone you love, someone who needs to know where history is heading. Malay nyo, ito na pala ang hinihintay nilang mensahe. Let's live like Jesus could come any moment because Jesus can. Dito na po magtatapos ang ating series na Signs of the Final Season. Abangan ang ating next episode. Hanggang sa muli, ako po si Silver. Remember, we are closer now than ever. Live ready. Stay faithful. Always keep your eyes on Jesus. See you. Bye. God bless. Keep walking in faith and shalom.